when you talked about how you started or paano kayo nagsimulang magtrabaho sa edad na 5, 13, 17, ano sa tingin nyo naging epekto nun sa inyo? Kung paano kayo mag-isip, and siguro sa emosyon, kasi di ba iba ang pag-develop ng isang bata eh. Sa inyo ba, ano ba, bumilis ba? Parang nahirapan ba kayo? Or may mga naisip ba kayo na, sana hindi ganito yung life ko. Yeah. Diba? Yung mga ganun. Ikaw, Jeremy. Sa akin, kasi that time, since hindi nga nagseryoso mag-aral yung Mga panganay, kapatid mo, saka yung pangalawa, oo. which is sila dapat yung nag-step up. Totoo. So, ang inaasahan ng mother ko noon and ng mga family ko, like mga lola, is ako. Then, ang lagi nilang sinasabi sa akin is, ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya nyo. Which is sobrang bigat at that time. Pressure! Sobra. Then, syempre, nag-aaral ka. Although, that time naman, hindi ko naiisip na napapagod ako sa trabaho kasi nandun yung mga kaibigan ko eh. Oh. Kumbaga Iba rin. may At least may support emotional system support ako siya. eh. Yeah. Kumbaga wala man sa pamilya, nandun naman sa mga kaibigan ko. Right. So, dumating lang talaga yung time which is nung nag-senior high school ako, grade 11, dun na ako parang pumutok dun sa parang boiling point na sobrang pressure na ako sa pamilya namin na Grade sa- 11? Grade 11. Ang aga nun na. Ang aga sa akin ganun inaasa realizations lahat. din. Then, ang naging cause nun is nagbulakbol din ako. May part naman na pinagsisisihan ko, may part na hindi. Kasi I think kung hindi nangyari sa akin yun, hindi ko marirealize yung mga mali ko din. Right. Kung ano yung nagawa kong tama. And wala ako sa point ng buhay ko ngayon kung hindi ko siya napagdaanan. So, Would you say na parang pareho pa rin yung way na lumaki ka like other non-breadwinners? Sa tingin mo, dun sa ganong phase na na-experience mo yung mag-rebel. Rebel, di ba? Tawag doon. Na parang na-experience mo rin na maging teenager yon. na-experience ko pa rin naman siya kahit nag-work ako. Kasi dun nga, dahil sa mga kaibigan ko, masaya ako. Right. Hindi nila pinapapil sa akin na Pressured ka at pagod ako, kailangan pressured. mo. Oo. Kasi nandun sila lagi para sa akin eh. Yeah. Sila yung support system ko talaga that time. So, Medyo sinwerte din si Jeremy doon. Actually, Ikaw ba, Racy, doon sa panahon na yon? Parang, nung lumalaki ka, ano yung naging epekto sa'yo na naging breadwinner ka? Ano po, tawag na dito. Si Lola at Lolo po kasi yung mga anak niya po is hindi ganun ka. Parang hindi siya swerte sa anak. Sa So, anak. ang nangyari po is parang ginawa niya kami talagang totoong anak. Yung ako po, tas yung kapatid ko. So, Okay. may nangyari kasi parehas po kami ng sitwasyon ni Kuya Jeremy. Ano po kasi noong time na yon, bali, isahan po kami ng higaan. Simula bata po kami noon. Magkakahiga po kami nila Lola at Lolo, tas yung PWD kong kapatid noong time na yun. Yung time na yun po kasi sobrang bigat na nararamdaman ng lola ko po. Hindi niya sinasabi sa amin. No. So one time mga 2 a.m., wala siya sa tabi ko. Tapos biglang nag-trigger yung lolo ko. Nasaan yung lola mo? Apo, gumanon siya. So ako po, talagang hinalubog ko po lahat ng dun sa bahay. Wala po talaga. Sabi ko, saan pwedeng pumunta yun, Lo? Madaling araw na, ganyan-ganyan. Biglang nagulat na lang po kami. Nandun po siya sa anuhan ng babuyan. Naka-dalumpasay na po siya. Tapos, ang masakit po nun, 3 oras po bago po yung hospital. So sa akin nun, sabi ko, Lo, wala na po si Lola, ganyan-ganyan. So tumakbo po ako dun sa kapitbahay, yung may sasakyan na kapatid ni Lolo. So pumunta ako dun. Uncle, tulungan niyo naman kami, itakbo natin si Lola, baka meron pang pag-asa, ganyan-ganyan. So nung time na yun, nagdadasal lang po talaga ako. Yun po talagang sandalan ko. Sabi ko, Lord, wag muna ngayon. Sabi ko, bata pa lang kami, ganyan-ganyan. So habang nandun po, yung kapatid ko, hindi ko alam kung paano i-handle kasi PWD po yun eh. Kumbaga, ang close po na nagpapalaki po is si Lola. Hindi ko po alam kung paano ko siya alagaan noong time na yun. Si Lolo, sumama po kay Lola para magbantay. So, noong time na po yun, habang nangyayari yun, pumunta po yung anak ni Lola doon na mabait, yung isang babae po. Tapos sabi, biglang nagkaroon po ng na nabuhay po si Lola. Tapos sabi nung di ko na kasi kinaya na kaya ginawa ko yun. Gumanon po siya dun sa anak po ni Lola. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, mama, sabi niya po. Nandyan pa po yung una mong apo, gumanon siya.
yun po, tinago po nung tita ko yun na anak ni Lola. Sinabi niya sa akin. Doon ako na-pressure na talagang sabi ko, kailangan ko talagang gawin. So, ang ginawa ko po nun habang lumalaki ako, hindi ako nag-isip na gagawin ko sa sarili ko. Ay, gawin ko to, gawin ko yung magbuntis ako, mag-asawa ko. Hindi po bad side. Yung nasa utak ko talaga is good side. Kailangan kong makatapos. Kasi kahit hindi ako pinalaki ni mama at papa, nandun pa rin na magiging proud yung magulang ko na nakatapos ako. Alam mo, Racy, sa dami ng... Kung marami lang din makakarinig ng kwento ninyo, tatlo, ma-realize nyo na, guys, Gabi, sobrang swerte natin. Totoo. Sa henerasyon ngayon, medyo mahirap na wala kang support system eh. Kahit saan ka lumingon, meron kang person na mapupuntahan, meron kang pwedeng magtanong, kahit a stranger, pwedeng tumulong sa'yo eh. Ang hirap ng dinadala ng isang breadwinner na feeling mo, pasan mo yung mundo. Kasi kung walang gagalaw, paano na kayo, 'di ba? So, grabe rin yung pinagdaanan ni Jeremy. Si Jeremy lang talaga, parang feeling ko sa cards that were dealt. Medyo, kaya ko pa to. Kaya pwede pa, willing pa ako maging breadwinner. Kasi yung iba, by force wala kang choice na kailangan mo mag-step up. Like, sa inyo, Mark. Ikaw ba, Mark, nung nasabi mo kanina na naging 17-year-old ka and you suddenly had to be like the father figure, kasi literal, ikaw lang talaga yung lalaki sa pamilya nyo. Naisip mo rin ba yung nangyari nung kay Racy na, what about me? Paano naman ako? Paano naman yung pagplano ko for myself? Kailangan ba puro pamilya ko na lang yung iisipin ko? Na-realize ko yan. Kasi, so di ba pinag-aaral nga ako? So I graduated nursing. I am a licensed nurse now. Wow. Tapakan natin, licensed nurse. Proud. Grabe ang success So 2014, nag-decide ako mag-abroad. Oh, okay. So presently, I am an occupational health nurse, which is ibig sabihin nun, hindi ako yung typical na nurse na nakikita nyo sa four corner ng hospital. So basically, nagtatrabaho ako sa barko, meron dun clinic, and I am responsible sa lahat ng tao na nasa barko. Wild. Around 300 person. Even simple headache, injuries, or anong accident. Sa'yo diretso. Yes. Right. So yun yung trabaho ko. So 2014, nag-start ako mag-OFW. Doon ko na-realize yung tanong mo. Paano ako? Oo. Yeah. So, in my family kasi, yung panganay namin, yung ate ko na panganay, pinag-aral din siya dentistry. Hindi nakatapos, nag-asawa. Yung pangalawa, hindi high school graduate, bulakbol. So ako na yung third in line. Parang masyado na marami nangyayari sa family ko. So hindi pwedeng, magiging problema din ng magulang ko. Kasi isa na lang meron ako eh. Ang ganda ng ganong mentality. Hindi pwede. Kailangan iba ako. Kasi kawawa naman yung nanay ko. Yun na lang nanay ko meron ako. So nakatapos ako ng nursing, nag-abroad ako, malaki kita. Wow, okay. Sabihin ko malaki kasi wala akong binabayaran tax. Correct. Ganun kasi pag seaman. Wala kang babayaran tax, net mo nakukuha yung sahod mo. Hindi mo problema, may tagalaba ka. Hindi mo problema, breakfast, lunch, dinner mo, or 6 times a day ka kumain kasi meron dyan buffet. So net mo nakukuha yung sahod mo. Kapalit nun, imagine na nasa barko ko, contract ko that time is 4 months to 6 months. What age were you when nag-OFW? 27. 27. So medyo later in life na rin. Yeah. Later na kasi kailangan kong mag-aral uli ng 4-year course para sa maka nursing. Okay. Kasi kailangan natin baguhin yung circle na parang paulit-ulit na nangyari. Kung wala tayong babaguhin, ganito lang ulit. From salesman to occupational nurse ka na ngayon. So, yeah. So, nung nasa abroad ako, Saudi. Okay. Yun yung first kong area of work. Dumarating yung time na off-duty ako. 12 hours kasi yung duty. Right. No day off, no holidays. May sakit Hirap ka. naman? Okay. No day off, no holidays. Kapag may sakit ka, hindi rin pwedeng Mag-sick mag-duty. leave. Kasi wala naman eh. Ikaw nga yung nurse kasi. Yes. Although dalawa kayo back to back, pero kasi 24 hours kailangan na naka-duty. So no choice ka, mag-duty ka. Pag off-duty ko, nagpupunta ako sa isang part ng vessel, which is yung helideck, yung pinaglalandingan na. Naiyak na lang ako doon. Nakatingin ka sa langit. Sometimes naisip mo na
kung hindi kaya namatay yung tatay ko, baka okay ako. Hindi ako nandito sa sitwasyon na to na para ako nasa kulungan. Oo. Kasi, Tsaka malayo ka pa from your family. and wala kang buhay. Oo. Wala kang buhay doon after duty mo, matutulog ka. Signals, napakahirap. Totoo, sa dagat Hindi kayo. ganun kadali ang signal sa gitna ng dagat. And then, tinanong ko lang yun sa sarili ko, hanggang may isang Arabo na lumapit lang sa akin, nakita niya ako, naiyak, "Hey, what's happening to you?" "No, I'm just being sentimental." Sabi niya, then, sinabi ko lang din yung stories. Siya yung nagpabago nung pagtingin ko sa buhay. Nung sabihin niya sa akin, kasi sabi ko sa kanya, what if no, kung buhay yung tatay ko, edi sana maayos yung buhay ko. Yeah. May ako kasama dap- ka na nagsusupport. And hindi ko pinangarap magpunta ng Saudi at malayo sa pamilya para magtrabaho. At nasunod mo yung mga plano mo sa buhay dapat. Na gusto ko dapat. Yes. And then, ang sabi niya sa akin, pero what if kung buhay yung tatay mo, pero dahil komportable yung buhay mo, na iba yung landas mo. Right. Pwede rin yun. That's Ibang the tanong din yun. question na ibang, Oo. oo nga no, Correct. Tsaka Hindi wala ka kang problema Yes. on things for yourself. So maghahanap ka ng problema. Tsaka hindi Aminin ka yan. magiging Totoo yan. strong Correct, as correct. ngayon kung hindi yun nangyari sa buhay mo. Yes. diba? Right. And alam mo, parang na-notice ko sa life mo, parang every downfall mo, no, parang may mga taong nagpapa-wake up Right. sa'yo na ganito, Oo. ganyan. Kaya nalilid sa'yo na eto ang path mo. So parang Correct. good thing yun. and that's the hardest part on my side. Yeah. Kasi parang downfall, merong mag-wake up call sa'yo, parang added pressure. Actually. Somehow on my side, added pressure, it's because hindi ba ako pwede magpahinga? Yeah. Walang pahinga ang breadwinner. diba? Hinga-hinga lang din. And to lighten up the mood. Oo, syempre kasi Sobrang dahil nga- bigat na diba? Tsaka, guys, so dapat sa mga schoolmates din natin, yung mga tinatanong ng mga breadwinners sa sarili nila, dapat tanongin nyo rin yun for Sa yourself. Kasi, parang, yung mga kabataan yun, ang inisip lang nila is maging sikat, Yeah. yumaman, di ba? Aminin natin yan, more money, more, yeah, charot. Pero, dapat, yung kapulutan natin ng aral, yung mga naging storya ng mga breadwinners. And kudos doon sa mga success stories ninyo na na-share natin sa mga schoolmates natin ngayon. And by the way, speaking of diba, sa mga speaking of Gusto sumikat? speaking of gustong sumikat and being viral, Oo. 'di ba? And speaking din sa pagiging breadwinner Oo. ng kabataan as Gen Z. Ano naman yung take ninyo sa nagva-viral ngayon na maanong ulam? Yung stand ko doon, actually napanood ko yun at first. And then, it's normal naman. Pero Would you later- say that to your mom, though? Sorry? Sasabihin mo ba yun sa mama mo na manong ulam? Actually, iba yung sitwasyon ko. Yung nanay ko nagtatanong sa akin, "Anak, anong gusto mong ulam?" Wow! Medyo swerte siya doon. Medyo Wish nyo sige. kayo yun. Feeling ko kasi na-appreciate ng family ko yung effort na ginagawa ko. Oo. Doon tungkol sa nag-viral na bata, nung una ko napanood yun, okay lang naman. Later on, nagkaroon ng issue. Sabi ko, nakikita ko sa socials. Oo. Anong issue dito? Okay, sinisita nila yung bata, child labor daw at the Actually, early ako age. din, same time. Oo. Pero, alam nyo ba, na katabi ng bata, yung nanay niya at nagtitinda din? Yun yung sitwasyon ng bata dun sa area. So the problem is, anong ulam? Kayo, galaw-galaw kayo, youth. Yeah. Oo. Kasi, sabihin natin, dapat siya nag-aaral. Pero sa panahon ngayon, it's a privilege na makapag-aral. Correct. Sad, no? Yeah. Dahil It's a sinasabi privilege. accessible education, pero meron parang hindi nakakapag-aral. Yes, Dahil- It's a sad truth that is hard to swallow. Sasabihin ng mga tao, libre marami tayong government schools. Yeah. Yes. Government schools, lesson or wala nga tuition. Pero ang pinoproblema ng isa sa mga pamilya para do sa mga youth na nag-aaral is yung pang-araw-araw. Yeah. Daily Gets, expenses. gets. And that's Facts. much more expensive, Note that. more than the tuition. Yeah. Diba? Paminsan mas mahal pa yung ibabayad mo sa panggawa ng project. Yes. Kaysa And doon yung sa actual na expense tuition. mo sa travel papuntang Correct. school. Lahat Correct. yun. Yung Ikaw bilang pang-araw-araw. magulang, hindi mo gugustuhin hindi kumain yung anak mo bago pumasok. Yeah. You have to spend for that. Yeah. And nabasa ko rin kasi sa nabasa and napanood ko rin sa other video after nung viral video na yun is parang na-hurt si Neneng B
Neneng B kasi Neneng B. pangalan nun. Oo, Oo. Neneng B. Si Neneng B kasi parang ginawa na ng context ng mga netizens na hindi ka siguro pinag-aaral ng magulang mo. Siguro pinapabayaan ka ng magulang mo maging ganito. Which is sa isang bata na nagtatrabaho para mataguyod yung buong pamilya nila or yung pamilya nila. Tapos makarinig ng mga ganong salita from strangers na hindi man lang alam yung background ko. Syempre, ma-hurt din ako. No? Yeah. And kaya din siguro yung naging trending is sobrang strong kasi ng personality ni Neneng B. To the point na parang yung tono niya sa pagsasalita ng anong ulam, it's kinda parang Pautos. Parang pautos and parang sinasabihan yung mga other youth na lazy and umaasa. Oo. Pero yung context nun, I think for her is encouragement na parang wake up, Galaw na. Huwag tayo Yeah. puro cellphone, puro Correct. asa, ganon. That's Diba? a I good think thing. choice na of words parang lang kami ng talaga. Yeah. Mali yung choice of words na ginamit. Bakit choice of words? Siguro yung intriguing. Wait lang. Choice of words and tone din siguro. Yeah, kasi actually, yeah. parang paatake yung pagkakasabi niya eh. Yeah. Na Okay. mga galaw-galaw, mga kabataan. So, yung iba, parang natitriggered sila dun sa sinabi ni Neneng B. Which is, para sa akin naman, ang take ko naman dun is, at that age dapat talaga, hindi ka dapat talaga nagtatrabaho para sa pamilya mo. Okay. Kasi, at that age dapat nag-aaral ka, nag-e-enjoy ka. Siya naman, sa kanya, dapat nag-aaral ka talaga. Pero, Okay. pero kasi, if she needs to do that talaga para sa family niya, then, hindi na natin kontrolado yun. Correct, Totoo. correct. Yes, what if kung willingness niya yun? Hindi naman siya Kasi pinilit. nagtatrabaho yung nanay niya katabi niya eh. Oo. And then, bakit siya nandun? Baka kasi willingness niya rin na, ay, tulungan ko na si mama. Total, Correct. nandito rin naman ako. Yeah. Eh di mabuting pati ako kumikita. Eh di that's a good thing, di ba? Ikaw naman, Riz, ano yung take mo dun? Sa akin po is ano po kasi, kahit paano kasing gawin mo, may mga masasabi pa rin kasi yung tao. Yeah. Totoo. Mas uunahin nilang i-judge ka pero hindi nila alam kung ano yung nasa loob mo. Oo. Pero sa kay Neneng B is tama lang din po yung ginawa niya. O masasabi natin na hinuhusgahan siya pero the way lang na pagkakamali niya lang kasi is kung paano siya magsalita. Pero may Right, mga tao right. po kasing ganun na akala mo galit siya pero hindi. Kasi ganun talaga yung tone ng voice niya. Yeah. So, ang lang po kasi ni Neneng B doon, para po ma-aware lahat ng kabataan na gawin talaga yung best po nila. Yeah. Siguro in general lang, no? Para sa mga schoolmates nating nanonood na we should check our privilege. Kasi if we're easy to judge other people based on what we saw online, not knowing their backgrounds and such, parang i-check mo naman yung privilege mo. Oo. Check your privilege, girl. Parang kung ikaw nakahiga ka dyan sa sofa at kumakain ng may mga kabataang isang kain, isang Iniisip tuka, kung iniisip meron ano silang makain nila sa pangkain bukas pang-araw-araw. at mamaya. Yeah. Diba?